Sa tahimik na gubat, may grupo ng maiingay na uwak. Lagi silang magkakasama at nagtutulungan. Pero may isang kakaiba sa kanila. Siya si Waray, ang puting uwak na tila mas friendly. Pero tuwing lalapit si Waray sa mga kauri niyang uwak, iniiwasan siya ng mga ito. Nalungkot si Waray. Ang gusto lang naman niya ay makipagkaibigan. Dahil naiiba ang anyo sa kanyang mga kasama, ang malungkot na puting uwak na si Waray na piling manirahan sa lugar ng mga tao. Sa Misamis Oriental, isang kakaibang uwak ang aking bibisitahin. Ayan, para po sa mga nangako dyan na pag puti ng uwak daw, tutuparin nila, eto na siya, si Wari, isang puting uwak, no? Hindi maituturing na himala ang kaso ng Philippine Jungle Crow o uwak ng si Waray. Tinatawag itong albinism o isang pambihirang kondisyon kung saan kulang o halos walang melanin ang kanyang balat. Ang natural na pigment na nagbibigay kulay sa katawan ng tao at mga hayop. Yung pigment niya na itim, puti lahat dito sa kanya. Pati yung tuka, pati yung sa mata. So, big sabihin, this is an albino. Hindi naman talaga siya puti. But a case of albinism sa mga ibon. Nagkataon lang na nangyari sa isang uwak, kaya talagang parang imposible. Pero eto siya ngayon. Pumuti na yung uwak. Nakilala ko si Jaybert, 19 na taong gulang at nag-aalaga kay Waray. Habang nangangaso si Jaybert, nakita niya na nalaglag mula sa puno ang nanghihinang uwak na si Waray. Gaano katagal mo na siyang alaga? Ay, 2019. 2019. Paano mo siya inalagaan? Pinunsa naman ako ipakaon na mga bugas, ang bugas luto ito, kanang luto ng mga pagkaon ito. Mga lutong pagkain na pinapakain mo. Everyday din. Oh, Twice a day. Kinulong mo ba to? hindi. Kahit malayang nakakalipad si Waray sa kanilang komunidad, kusa raw itong bumabalik sa bahay ni Jaybert. Dili sa pagkanani ka nang makalupad din siya diri sa gatuyot ito. Dili sa gato sa lagyo. Napansin din ni Jaybert na may napapadpad na grupo ng itim na uwak malapit sa kanilang bahay. Ay kaani diri nga awak itom pero itom. Di man siya ga duol galupad man siya palakan. Balik siya diya sa Hindi siya tambal. maaway. Oh, hindi. Sa Misamis Oriental ang puting uwak na si Waray abala sa kanilang almusal. Inom sa kuha, kadot lang ha. Maya-maya pa, dumiretso na siya sa palanggana para maligo. Na siya maligo guys. Init mga panahon. Aba, si Waray, literal na bagong ligong uwak. Kasi gusto ko man ako. Nang dalhin ni Jaybert si Waray sa kanilang bahay, natakot daw ang mga magulang ni Jaybert. Kaya inutos nila na ibalik si Waray sa gubat. Pag nakita ko nga pumunta na hawak siya ng puti na uwak, babalik ko sa gubat kay akala ko basi inkanto. Puti man. Iba-iba ang kahulugan ng uwak sa ating kultura. Sa mga alamat, ang pagputi ng uwak ay itinuturing na ang isang bagay ay imposible nang mangyari. Samantala, sa ilang paniniwala, inuugnay ang mga uwak sa masamang kapalaran o maging sa kamatayan. Takot din. Anong sinabi mo? Pinagalitan mo? Hindi. Ako tong gikuan akong bata nga ibalik siya. Baka dili bitaw ingon nato bitaw nga kuan kay
gatotoo biya sa unsay mga istoryahon sa mga tigulang ba. Sa 6 na taon na kasama ng pamilya Ibalang si Waray, naging parte na ito ng kanilang pamilya. Nung makain namin na ulam, kumain siya. Bukod sa pagkain ng sabay-sabay, naging paborito ring libangan ng pamilya ang pakikipaglaro sa kanya. May mga nag-alok umano na 20,000 piso para bilhin ang kakaibang uwak na si Waray. Pero tumanggi ang pamilya na ibenta si Waray. Hindi namin ipagkuhan kay napagmahal naman namin siya. Sa mga tao dito, nagpagmahal nagpamahal siya sa mga tao. Masaya ang mga tao pag naa siya dito kay mayroon man pumunta mga tao, masaya man pag makita siya. Paliwanag ng ornithologist o eksperto sa mga ibon na si Jelaine Gan, kasama sa pinoprotektahan ng batas ang mga ibon gaya ni Waray. Doon sa RA 9147 natin or yung Wildlife Act natin ay hindi naman problema yung nangyari kay Waray kasi nga nakawala naman siya at libre naman siyang umalis at bumalik. So wild pa rin siya. Ngunit nga lang, itong kondisyon or itong nangyari kay Waray ay technically para siyang nag-groom na. Kasi nung simula pa lamang nung, I guess, nung medyo bata pa siya, ay pinapakain na siya. So nasanay na siya maging isang pet. Kaya ngayon, kahit na pinakawalan natin siya, ay para pa rin naman siyang pet. Kasi hindi niya naman alam paano na maging wild na isang uwak. Tinatayang umaabot sa hanggang 2 dekada ang lifespan o buhay ng mga uwak. Samantala si Waray ay umabot na ng 6 na taon sa pangangalaga ni Jaybird. Yung albino na crow, medyo mababa yung kanilang survival chances, no? Kasi una, napakaputi nila. So kung may predator tong ibon na to, ay madali lang silang madagit at madali lang silang mapatay. Dahil malabo yung mata nila, ay mas hindi sila nakakahanap ng pagkain. Kaya in general, mas mababa yung lifespan ng mga albino na crow. Pero ang lalaking uwak na si Waray may tuturing na isang pambihirang uwak. At kahit makipagpare siya sa mga babaeng itim na uwak, mananatiling itim pa rin ang mga supling nito. Dahil yung gene na nagkakos ng albinism ay recessive, so kailangan may 2 puting uwak para makagawa ng puting uwak ng anak. Dahil social at territorial bird ang mga uwak, may sarili itong paraan para makilala ang isa't isa, kasama na ang itsura at kulay nito. At para maprotektahan ang mga kasama nito, posible rin itong itaboy kapag may naiiba sa kanilang grupo. Very curious sa paligid. Very observant sa mga tao sa paligid niya. Kakaiba man si Waray. Para sa pamilya ni Jaybird, itinuturing nilang pamilya ito at handa silang protektahan si Waray. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.